Pero bago tayo dumako sa ating mga issue at mga balita, ito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. May isang magsasaka na hinahangaan ng marami dahil sa husay niya sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno ng mansanas. Madalas kapag anihan, ay makikita mo ang pagiging proud ng magsasaka na ito dahil hitik na hitik sa bunga ang kanyang mga mansanas. Isang umaga, habang naglalakad siya kasama ang kanyang aso, ay napansin niyang may kakaiba sa isa sa kanyang mga puno. May isang bulok na mansanas sa isa sa mga tanim niyang puno. Napaisip ang magsasaka, kung kakalat ang bulok na mansanas na yan sa iba, baka masira ang buong ani ko. Kailangan kong gumawa ng paraan. Tumingin sa kanyang paligid ang magsasaka at nakakita siya ng mahabang patpat. Gamit ito, matatanggal ko ang bulok na mansanas, sabi ng magsasaka. Bumalik siya sa puno at sinungkit-sungkit ang bulok na mansanas, ngunit hindi niya ito maabot. Sa kapipilit, may ilang magagandang mansanas ang natamaan at nahulog sa lupa. Hindi ito uubra, sabi ng magsasaka. Kailangan ko ng mas magandang idea. Bumalik siya sa kanyang tahanan at kumuha naman ng tirador. Tatargetin ko na lang. Kapag tinamaan ko, matatanggal din yan. Ngunit hindi maganda ang kanyang pag-asinta. Sa halip na ang bulok na mansanas, iba ang natatamaan at maraming magagandang mansanas ang nahuhulog sa lupa. Kailangan ko ng mas epektibong paraan, sabi ng magsasaka. Sa pagkakataong ito, naisip ng magsasaka na yugyugin ang puno dahil paniguradong mahuhulog yung bulok na mansanas. Ngunit kahit anong yugyug niya, hindi niya pa rin nahulog ang bulok na mansanas. Sa halip, mas marami pang magagandang mansanas ang nalaglag. Lumipas ang ilang araw at naging obsesyon na niya ang bulok na mansanas na iyon. Hanggang sa naisip niya ang sa tingin niya ay pinakamabisang solusyon. Ang putulin ang sanga gamit ang chainsaw. Kung hindi ko siya maaabot, tatanggalin ko na lang ang buong sanga, sabi ng magsasaka. Nang akmang puputulin na niya ang sanga, doon lang po niya napansin na lahat ng magagandang mansanas ay nahulog na at nabulok na sa lupa. Sa sobrang pagtutok niya sa isang bulok na mansanas, hindi na niya napansin ang magaganda at hinog ng mansanas na dati ipinagmamalaki niya. Ano pong aral na mapulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Maraming magagandang bagay mga kanyusik na nangyayari po sa ating buhay. Huwag nating ituon ang ating pansin sa mga negatibong bagay. Madalas kasi tulad po ng magsasaka, masyado tayong nakatuon sa mga negatibong nangyayari. Hanggang sa hindi na po natin napapansin yung mga magagandang bagay na nasa paligid natin. Sa sobrang pagtuon sa isang negatibo, minsan tayo na mismo ang sumisira sa dapat sana'y tahimik, kalmado at masaya po nating pamumuhay. Binibigyan natin ng dagdag stress ang ating mga sarili. Sa sobrang tutok natin sa isang negatibong bagay, hindi na po natin nakikita yung iba pang blessing sa paligid natin. Huwag po tayong masyadong mag-focus sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Sabi nga po, let go of the things that you cannot control. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay bitawan at hayaan. Kasi habang hinahabol po natin yung isang bulok na mansanas,
baka naisasantabi na po natin ang iba pang magagandang bagay sa ating buhay. At ang masaklap pa, baka maging ang mga ito ay mawala rin sa atin. Sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, think about such things. Mas piliin nating magpasalamat, tumuon po sa mga mabubuti at magagandang bagay at ipaubaya po sa Diyos ang mga bagay na hindi na natin kayang baguhin. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday.